2x cube minus 5x squared plus x minus 7 over x minus 2. So, ano yung remainder? Hirap. Bahala. So, guys, kapag meron tayong given na 2x cubed minus 5x squared plus x minus 7, you can solve it para mahanap yung remainder using remainder theorem. Solve natin siya in different ways, no? So, ito kasi guys, part 2 ng polynomials division of polynomials, and madali lang naman yan actually. So, pakita natin yung mga ways. So, una, you can solve it using remainder theorem. So, paano ba yung ginagawa? So, kunin mo na yung numerator, guys. So, let's say, p of x, or, yan, lagay natin. That is 2x cubed minus 5x squared plus x minus 7. Then, as for, ipa-plug na, ay, thank you, oh my, 1.5. Ganyan dapat. Ay. So, meron tayo, guys, na x minus 2 na denominator. I-equate lang natin yung denominator natin sa 0. So, magkakaroon tayo ng x equals positive 2. Then, itong 2 guys, ipa-plug natin to dito sa p of x natin. Uy, thank you guys! Yun naman pala eh. Thank you po. So, meron tayong p of 2 na. Then, pa-plug lang natin yung lahat sa variable x. So, magkakaroon tayo ng 2. Then, 2 pa rin to. Then, naka-cube. Minus 5. Then, 2. Naka-squared. Plus 2. Then, minus 7. So, magkakaroon tayo guys ng, anong sagot dito? Sa term na to. Hello, Jules. 16. Galing mo ah. So, 2 cube guys, that is 8 times 2. Magiging 16 no? Expemdas. Inuuna natin exponent bago mag-multiply. So, 2 cube is 8 times 2 magiging 16. Eto naman. Anong kakalabasan nito? Kung meron kang negative 5 times 2 na naka-squared, 20 ba? So, sasabay lagi natin guys yung katabing operation na. So, kung meron tayong negative 5 times 2 squared, so yung 2 squared that is 4. 4 times negative 5 is negative 20. Then, 2 minus 7. Eto guys, integers. Yung 2 times 7, 2 minus 7, ano magiging sagot? That is negative 5. That's correct. So, pag sinimplify na natin to, ano yung 16 minus 20 minus 5? So, kapag plus minus na lang guys, that is left to right. So, magkakaroon tayo ng 16 minus 20 is negative 4. Negative 4 minus 5 is negative 9. That's correct. So, ito yung magiging remainder natin. Ito yung solve pag sinolve mo siya using remainder theorem. Another way to solve this guys is using synthetic division. So, using synthetic division, mas madali siya i-solve kung master mo yung process. So, sa synthetic division, kung meron tayong given na 2x cubed minus 5x squared plus x minus 7 all over x minus 2, same process yung ginawa natin dito sa part na yung denominator natin na x minus 2, equate lang sa 0 para makuha natin yung numbers na pang-multiply sa kanila. So, that is positive 2. As for numerator guys, check mo muna kung yung exponents nila is descending order. So, pag sinabi nating descending order, from highest exponent hanggang papuntang constant. So, dahil nag-start tayo sa 3, followed by 2, then 1, then constant, ibig sabihin, okay na tayo sa mga coefficients niyan. So, bali kakopy mo na lang siya. Then, consider mo pa rin yung katabing mga sign, no? Kukunin natin yung coefficients. So, meron tayong 2,
para dito. Then negative 5, 1, tsaka negative 7. So, ikakopy ko na lang. Meron tayong 2, negative 5, 1, tsaka negative 7. Then, ganyan. Then, itong 2 guys na nakuha natin sa denominator, ito yung gagamitin natin pang multiply. So, yung last part, ito yung mag-serve as remainder. So, dapat ang lalabas dito is negative 9 kasi nasolve na natin siya using remainder theorem. So, dapat negative 9 yung final natin. So, yung process is i-bring down mo lang to. Then, i-multiply mo siya dito. So, ano ba yung 2 times 2? That is 4, di ba? Then, yung nakuha nating 4, i-add natin siya dito. So, ano yung negative 5 plus 4? That is negative 1. So, negative 1, pabalik mo dito. Negative 1 times 2, magiging negative 2. Then, pag inad ulit natin to guys, 1 plus negative 2 is negative 1. Then, negative 1 times 2 is negative 2. And negative 7 plus negative 2 is negative 9. So, ito pa rin yung sagot. Ito pag synthetic division. So, ngayon guys, may another way pa rin is yung long division. Pwede rin yung ganito guys. So, sa case naman nito, same process pa din. Kailangan descending order yung exponent. Then, yung denominator kakopy lang. So, let's say meron tayong x minus 2 sa denominator. Yung divisor natin. Then, kakopy ko na lang guys yung given. So, meron tayong 2x cube minus 5x squared plus x minus 7 divided by x minus 2. So, yung process guys, madali lang. First term to first term lang to actually. So, 2x cube divide x. Ano magiging sagot? That is, ayan na si Limited Idol. Nagparamdam. So, meron tayo guys 2x cube. Thank you, Limited. 2x cube divide x. So, pag divide guys, magbabawas lang tayo ng exponent. So, magkaroon tayo ng 2x squared. Lalagay mo siya dito sa may x squared na kapantay para hindi ka malito. Then, pag minultiply natin tong 2x squared sa x, anong kakalabasan? Etong term na to, i-multiply mo dito. Lalagay mo siya dito sa kapantay ng 2x cube. Then, syempre, eto rin guys, i-multiply mo siya dito na part. Ayun, diniretso na. Kaso mali. So, 2x cube squared times negative 2. Kasama lagi yung sign na nakatabi. So, 2x squared times negative 2. That is... We thank you, Aki Cutie. Sexy yan to. Hindi, si Casey. That is negative 4x squared. Thank you po. Then, subtract. Kapag nag-subtract guys, lahat ng terms magpapalit ng sign, no? So, pag nag-subtract tayo, etong term na 2x cube, kasi distribute natin yung sign, magiging negative na to. Then, itong negative times negative natin, magiging positive na siya. So, ngayon, kung meron tayong 2x cube minus 2x cube, magiging sagot dito, cancel out. Magiging 0 na siya. Ano naman yung kakalabasan sa negative 5x squared plus 4x squared? Kasi opposite sign na to eh. X squared, x negative x squared.
So that is negative x squared. So sa polynomials, di ba, we can combine terms na similar. So parehas ng variable, parehas ng exponent, we can combine the terms. So meron tayong negative 5 plus 4, mas malaki yung negative, which is matitira is negative x squared. Then bibring down na lang natin guys yung next term na positive x. Then same process, babalik tayo sa first term. Negative x squared divide x, anong kakalabasan? That is negative x. So magbabawas lang tayo ng exponent, pero yung sign wag kakalimutan. Then same process, negative x times x, anong kakalabasan? Ito muna, dito, negative, kasali lagi yung negative sign na. Nagta-times na tayo guys. That is negative x squared. Papantay mo lang siya dito. Then negative x times negative 2, anong kakalabasan? That is 2x or positive 2x. So same process, pag nag-subtract, magpapalit ng sign. So yung negative magiging plus, yung plus magiging minus. Then, same process, yung negative x squared plus x squared maka-cancel out. Yung x minus 2x, anong kakalabasan? Yung x minus 2x magiging x or negative x. That is negative x kasi mas malaki yung negative 2 natin guys. So, ngayon may negative x na lang dapat. Then, bibring down natin ulit yung 7 or yung negative 7 natin. Then, same process. Kung meron kang negative x, divide x, anong kakalabasan? That is negative 1. Kasi negative x divide x is negative 1. Same process yan guys kung meron kang 2 over 2, that is 1. X over x is 1 din. Negative lang isang sign, so magiging negative. Pag same sign, magiging positive. Then same process, negative 1 times x, that is negative x. Negative 1 times negative 2, that is positive 2. Then, subtract, magpapalit ng sign, Then, maka-cancel out to guys. Then, yung negative 7 minus 2, magiging negative 9. So, ganun pa rin yung kakalabasan. Ganun kapag kukuha ka ng remainder. Pwede mo siyang long division, pwede siyang synthetic, or remainder theorem. Kung saan mas madali, yun yung gagamitin mo. Siyempre, mas madali ito, kasi ma-substitute ka lang eh. Hindi ka na mahihirapan dun. Ito rin, madali lang. Pero may cases to guys itong dalawa. Kailangan kasi na ito is naka-descending order to bago ka mag-proceed dito. Plug na YT. Sige, plug na natin guys yung YT, sabi ni Limited Idol. Nasa YT na yan guys, marami na akong pinapost na ganyan. Posted na yung mga ganyan ko actually. I-trip nyo magganap ng mga ng tawag dito. Nandito guys, kung fundamentals meron yan. Then, mga trip nyo na mga baka nandyan. Yung mga foundations, basta nandyan yan guys. May mga trick dito. May mga matrix. May mga basics. Pero mas maganda aralin mo yung mga basics muna. Para hindi ka mahirapan. Madami na to eh. Hindi ko na nga alam eh. Ito factoring, aralin mo to dapat. Para ito may conics. Galing yan dito guys sa live. In-upload ko lang dito para merong title tsaka may thumbnail. Hindi mahirap hanapin. Tsaka playlist. Anyways, ayun, aralin yung fundamentals. Ano na lang guys, tawag dito. Explore nyo na lang. Negative 7 in between sila. So kapag ganito guys, madali lang no. So same process, remainder theorem tayo.
So, sa remainder theorem kasi wala namang case kung kulang yung exponent eh. Basta yung denominator mo, equate mo lang sa 0 para makuha mo yung ipa-plug mo sa variable x. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo let's say ng p of negative 2 sa polynomial natin or sa numerator natin. Like, magkakaroon tayo ng 10 p.m. live. 9:40 lang. negative 2 cube plus 4, then times negative 2, then minus 8. Then, sa case na to guys, remember, kapag nag-input tayo ng value ng variable, dapat lagi may parenthesis, no? Kasi magkaiba yung negative 2 Ano yung job sa mo, minus 2. Secret. teacher? So, magkakaroon tayo guys na ito. So, anong sagot sa negative 2 cube? Minus 24 daw. 8 daw. 8 daw. Minus 8. Minus 8. So, that is negative 8. Kasi tatlong negative yun guys eh. Negative 2 times negative 2 is positive 4, and positive 4 times negative 2 is negative 8. Then, yung 4 times negative 2, ito magiging What is log 3? negative 8 pa rin. That's correct. Then, minus 8. So, ano ngayon yung negative 8 minus 8 minus 8? Ano? Yung negative ng 8, tapos 8, tapos lagyan mo ng 8. So, magkakaroon tayo ng negative 24. So, ito yung magiging remainder natin. So, using synthetic division, try natin dito. So, same process. Ang gagamitin natin pang multiplies yung negative 2. Then, eto guys, ito sabi natin kanina. Kapag may missing na exponent, kailangan mo yung dagdagan bago ka mag-proceed sa synthetic division or sa long division. So, in this case, mapapansin mo na cube, then tumalon siya sa 1 bago siya maging constant. Sabi sabihin, may kulang tayo na x squared. So, para maayos yun, pwede mo to i-rewrite na numerator mo as x cube plus yung kulang na x squared, let's say 0x squared, then plus 4x minus 8. Then, tsaka mo lang ipa-plug sa synthetic division more sa long division. So, kukunin natin yung exponents, yung coefficients. So, meron tayong 1, 0, 4, tsaka negative 8. So, lagay natin dito yon 1, 0, 4, tsaka negative 8. Maligo ka. No? Maligo ka. Doon ka muna. Dali na. No? Ito yung gagamitin natin. So, sabi natin guys, yung last term, mag-serve siya as remainder. So, dahil nakuha na natin yung remainder sa given, sa remainder theorem, dapat magiging negative 24 to. So, same process. Bibring down lang natin yung 1. Then, multiply dito. So, ano ba yung 1 times negative 2? 1 times negative 2, that is, sagot na kayo para matapos na to guys. Negative 2. Then, pag pinlas natin to, yung 0 plus negative 2, magiging negative 2 pa rin. That's correct. Then, negative 2 times negative 2, magiging positive 4. And 4 plus 4, magiging 8. And 8 times negative 2, negative 16. And negative 8 plus negative 16 is negative 24. Sabi sabihin tama. So, kapag naman long division, sabi natin guys, kailangan yung exponents is naka-descending order bago ka mag long division.
Pero sa long division, di mo kailangan i-equate yung denominator sa 0. Kung ano yung denominator mo, yun pa rin. So, magkakaroon tayo ng x plus 2 as our divisor. Then, syempre, dahil nagawa na natin yung descending order ng exponents, kakopy natin yun. So, magkakaroon tayo ng x cube plus yung 0x squared plus yung 4x minus 8. Then, same process, first term sa first term. Yung x cube, pag dinivide sa x, anong kakalabasan? That is x squared. Or, x squared nga. So, lagay natin sa x squared. Then, multiply natin dito guys sa dalawa. Anong magiging sagot pag multiply natin tong term dito sa binomial natin? That is what? Ayun, sumagot. Di wag. Ay, hindi, tama na yan. X squared plus 2x x cubed plus 2. Ano ba tama? Di ba minumultiply natin to guys? Dito. So, x squared times x magiging x cubed. Pantay lang natin dito. Then, x squared times positive 2, that is positive 2x squared. Then, kapag nag-subtract tayo, so, kapag nag-subtract tayo guys, magpapalit ng sign. Then, maka-cancel out. So, yung 0x squared minus 2x squared, anong kakalabasan? Ano rin mo sa TikTok? Napapanood mo ako sa TikTok, dali. Wala ko TikTok. Ayan, install ka. That is negative 2x squared. Pinapanood ko ni Chris sa YouTube. Then, bring down natin guys, magkakaroon tayo ng plus 4x. Then, first term sa first term ulit. Nakakalito ba yun? Paano nakakalito? Nag-subtract tayo. So, pag distribute natin yung negative sign, magiging negative x cube na to. Then, yung negative times positive, magiging negative. Then, yung 0 minus 2, di magiging negative 2. Then, copy mo yung variables tsaka exponent. Nakakalito ba yun? Saan nalilito? Saan nalito? Nalito pa rin? Ikaw si Kate. Si Kate yun eh. Kay Kate account yun eh. Yun na yung cellphone ko. May nasa na yung cellphone ko eh. Doon ka na. Huwag ka manggulo. So, meron tayong negative 2x squared plus 4x. Then, binigdan natin guys yung 4x, no? Then, first term sa first term lang ulit. So, yung negative 2x squared times x, divide x, that is negative 2x. Magpabawas lang tayo ng, ano guys, ng pinapanood ako ng bilang naririnig ko yung boses ko. Kang maingay dyan. Ay. So, ayun guys. So, pag dinivide, pag minultiply natin tong negative 2x sa x plus 2, anong kakalabasan? That is yung lahat na guys. That is negative 2x squared then minus 4x. Sundan. Kasi negative 2 guys times 2, that is negative 4. Then yung x natin na variable, copy lang natin. Then subtract natin. Tingnan mo yung comment ko. Doon ka nga. So magkakaroon tayo guys ng change the sign, then change the sign. So maka-cancel out tong term na to kasi opposite sign, then parehas ng terms.
Then yung 4x plus 4x. Aling negative? That is 8x. Then bring down yung negative 8. So kapag meron tayong 8x divide x, magkakaroon tayo ng ano? Pag kayo nauntog yan sa pader, kakatakbo nyo. Magkakaroon tayo ng 8. That's correct. Positive yung guys, so magkakaroon tayo ng plus 8. Then pag minultiply natin to dito, anong kakalabasan? Lahat na. That's correct. That is 8x plus 16. Then same process kapag nag-subtract. Magpapalit ng sign. Magpapalit ng sign. So yung 8x minus 8x, that is cancel out na. While yung negative 8 minus 16, that is negative 24. So which means, nakuha na natin yung remainder niya. Pares lang siya dito guys. So let's say meron tayong 2x squared minus 3x minus 9 all over 2x plus 3. So ngayon kukunin natin yung remainder or basta kung ano man trip nyo or yung solution or yung quotient. At saka pala nakalimutan ko. Sa case na to guys, yun. Kapag nakaganto yung format mo sa synthetic, babawasan mo lang to actually. Di ba nag-start tayo sa given natin na cube? So, ibig sabihin, galing dito guys, magiging 2x squared na lang to. Then, galing sa squared, magbabawas ka ng isang exponent. So, magiging minus negative 1x, minus 1x na lang siya. Minus 1. Or kung baga, ito na yung magiging quotient mo. Ito rin siya guys. Anyways, 0 yun guys, yung remainder actually. Kasi factored. Sabi ko nga kanina guys, kapag factor, yung divisor natin sa numerator, that is remainder 0. So, check natin. Kasi ginawa natin ng given eh. Para hindi tayo mahirapan. Automatic 0 yon kasi sinob na natin siya, di ba? Anyways, pakita pa rin natin. So, meron tayong P of x or P of x equals yung 2x squared minus 3x minus 9. Remember, yung denominator natin na 2x plus 3, i-equate natin sa 0. So, in this case, magkakaroon tayo ng minus 3 both side para ma-isolate yung variable. Then, 0 minus 3 is negative 3. Then, divide both side by 2. So, makakakuha tayo ng x equals negative 3 halves. So, ito yung gagamitin nating value ng x sa pag-simplify ng given natin, pag-evaluate. So, in this case, magkakaroon tayo ng p of negative 3 halves equals 2 times negative 3 halves squared. Galing yun dito guys. Minus 3. Then negative 3 halves. Then minus 9. So, isa-isay natin. So, ano yung magiging sagot sa negative 3 halves squared? So, ikakopy ko lang muna guys yung 2 natin. So, yung negative 3 halves squared natin, anong kakalabasan? Report. Kapag meron tayong negative na base, then yung even yung exponent natin, pag sinabing even, that is 2, 4, 6. Automatic yung magiging sign nito is positive. Then as for case na to, both numerator and denominator, i-squared natin sila. Kasi naka-squared lang to eh. So in this case, magkakaroon tayo ng negative 3 times negative 3 sa numerator, which is 9. Tama. Then, 2 times 2 or 2 squared is magiging 4.
Then as for this one, magkakaroon tayo ng negative 3 times negative 3 over 2. Anong kakalabasan? That is 9 halves. So, multiplication ng fractions, guys. So, negative times negative magiging positive. 3 times 3 magiging 9. Then, yung 2 natin. Then, minus 9. Then, sabi ko nga last time, guys, sa given pa lang pala tayo mag-simplify, no? So, as you can see, itong 2 natin, tsaka yung 4, nasa numerator, denominator, pwede natin yung i-simplify. So, magiging 1 na lang to. Ito magiging 2. Kasi divisible sila by 2. So, yung magkakaroon tayo guys ng tawag dito 9 halves over 2 o 9 halves pala, then plus 9 halves minus 9. So, fraction guys, yung 9 halves plus 9 halves, that is similar fraction. So, kapag similar fraction naman, we can combine the denominator as 1. Then, add natin yung numerator. So, yung 9 plus 9 magiging 18. Then, minus 9. And 18 over 2 is 9. So, magkakaroon tayo ng minus 9. So, magkakaroon tayo ng 0. So, sabi ko nga kanina, kapag 0 yung remainder, yung denominator natin is factor siya ng given natin na polynomials. So, ganun siya ginagawa. Kapag may remainder, ibig sabihin, hindi factor. Anyways, using synthetic, alam ko pa ba to? Parang hindi ko na to alam. So, same process, equate natin yung denominator natin sa 0 kasi kailangan natin ng pang-multiply sa kanila. So, kung meron tayong 2x plus 3, equate lang sa 0, then minus 3 lang both side. Then, magkakaroon tayo ng 2x equals negative 3, then over 2. So, magkakaroon tayo ng x equals negative 3 halves. So, ito yung gagamitin natin pang multiply sa coefficients. So, dahil okay naman yung coefficients natin, yung exponent nila is descending order na from 2, 1, then constant. So, okay na yan. So, meron tayong 2, negative 3, tsaka negative 9. Then, yung pang multiply sa kanila is negative 3 halves. Actually, same process din to guys eh. So, bibring down lang natin to guys. Additive inverse, that's correct. APE yan. Addition property of equality. Ito. So, bring down lang natin to guys. So, yung 2 times negative 3 halves, anong kakalabasan? At di ba sabi natin last time na yung last part is yung remainder? So, 2 times negative 3 halves, that is negative 3. That's correct. So, ma-eliminate lang yung 2 natin yung guys. So, magiging negative 3 na to. Then, pag inad natin yung negative 3 plus negative 3, anong kakalabasan? So, kapag nakakita ka ng gantong term guys, fraction kasi ito eh, di ba? Ang minumultiply kasi natin etong whole number na to, sa numerator lang to, kasi yung 2 natin is same siya ng 2 over 1. So, para hindi ka mahirapan, gawin mong fraction yung whole numbers. Basta i-over 1 mo lang kapag wala siyang denominator. Kaya nga whole number. Anyways, kung meron kang negative 3 halves, kapag multiply ng fractions, direct multiplication lang siya. Ganun siya ginagawa. Kung alam mo pala ba't mali ka dito? Diba? Kasi kung meron kang negative 3 halves, tsaka 2, maka-cancel na to eh. Or kahit sabihin mong negative 3 times is negative 6 divide 2, may negative 3. Anyways, okay, that's fine. So, magkakaroon tayo ng negative 6. So, kung meron tayo negative 6 times negative 3 halves, anong kakalabasan?
So, negative times negative is positive. And 3 halves times 6 is magiging 9. And yung negative 9 plus 9 is magiging 0. So, wala pa ring remainder. Ganun siya ginagawa. Then, as for long division, ganun pa rin. First term sa first term. Though, fraction nga lang siya. Anyways, pakita natin. So, meron tayong divisor na 2x plus 3. Then, meron tayong 2x squared minus 3x minus 9. Hindi, madali lang ito eh. Hindi, simulan na natin ito. Okay na yan. So, 2x squared divide 2x magiging x. Ay, nakalimutan ko guys. Total remainder lang pinapakuha, di ba? Sabagay, remainder lang naman. So, 0 yun. Pero kung pinapakuha yung solution kasi guys, neto using synthetic, dahil may denominator tayo dito guys na 2, etong nakuha nating quotient, i-divide natin to lahat by 2 para makuha natin yung quotient. Pero dahil remainder lang yung pinapahanap, kahit hindi mo siya gawin, pero kung buong solution, kailangan mo siya i-divide kung ano yung denominator niya. So, yung 2 divide 2 magiging 1. Then, yung negative 6 divide 2 is magiging negative 3. Ganun siya ginagawa. Anyways. So, yung 2x squared divide 2x, that is x. Then, x times 2x magiging 2x squared. X times 3 is magiging 3x. Positive yon. Then, pag nag-subtract, magpapalit ng sign. Magpapalit ng sign. Magpapalit ng sign. Maka-cancel out. Magiging negative 3x minus 3x is negative 6x. Bring down yung negative 9. Negative 6x divide 2x is negative 3. Then negative 3 times 2x, that is negative 6x. Negative 3 times 3 is negative 9. Then kapag nag-subtract, magpapalit ng sign, magpapalit ng sign. Then opposite signs, magiging 0. So as you can see, magiging parehas yung quotient natin na x, yung coefficient niya is 1, then minus 3. So ganun siya ginagawa. Bottom line, kapag gumamit ka ng synthetic division, then yung ginagamit mong pang multiply is fraction. Kung ano yung denominator niya, i-divide mo pa yon sa part ng quotient lang. Ayun, yun siya ginagawa. Meron pa neto, ano guys? Tawag dito. Quadratic yung denominator. Ibang usapan naman yun. Mas magulo yun. Saka na natin yung gawin.